Hello everyone and blessed Bagong Pilipinas. It's another day na naman. Cherry Marianas de Romal po. At Joshua Kaulugan, magandang Bagong Pilipinas sa ating lahat. Yes, Josh. Ngayon ay magkikwentuhan lang tayo. Kwentuhan tayo ng mga, sana may matutuhan yung mga botante din natin tungkol dito. But before that, introduce natin yung mga kasama natin, mga kachikahan natin dito. Pakilala naman tayo, no? Blessed day today and every day. Okay, Bagong Pilipinas. Si Ray Santia po, Secretary General ng Blessed Movement. Kumusta po, Blessed Movement and Bagong Pilipinas? Ako po si Xavier Martin Apostol. Yun, no? Martin. Yung palang pangalan, sabi siya yung nakikita ko sa isang palabas eh. Actually, siya ngayon si... Siya ba yun talaga? Okay. But anyway, napakadami natin pag-uusapan regarding ngayon. Napapalapit na po ang election. Speaking of which, Josh, doon sa isang episode natin last week, no? Sabi ko nga, nakikita kita kasi ano ba yung paikot-ikot, okay, paikot-ikot kung saan-saan ka nagpupunta, ano ba ang silbi nito? Actually, kasama natin ang Pangulo, no? Nire-represent natin ng Pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas kung saan siya ang national chairman and of course ang national president natin ng South Cotabato Governor, which is magiging bisita natin siya soon, si Governor Tamayo, Reynaldo Tamayo. Sa kabilang? Dito sa Partido Federal Pilipinas. I mean, sa isang show natin. Yes, so ayun na yung malapit na show natin na abangan po natin to, no? Pero ngayon, bakit nga po umiikot, no? We're actually making rounds para i-inform ang publiko and of course ipakita sa kanila kung ano ang gustong mangyari ng Pangulo sa ating bansang Pilipinas when it comes about federalismo at tamang pagpili ng mga politiko. Yes, nung week na to, lumipat ako kasi previously nasa Ilocos Sur kami ng elections before, no? Since nasa NCR na kami. So lipat ako ng registration dito sa talagang residence namin. Saan ka ngayon? Parañaque. Kaya pagpunta ko nga doon, si Strong, first time voter siya, si Ray and si no? So syempre, inisip niya nga, oh, what's that? And all. Syempre, ganyan yung mga, ngayon, yung mga kabataan ngayon, no? So kailangan mong ipakita sa kanila na huwag nilang aksayahin yung kanilang karapatan sa pagboto. Tama. Kasi yun yung meron kang power na hindi pwedeng kunin ng iba. Yun yung power ng yung suffrage ba? Yung power natin na makaboto tayo, makapili tayo ng mga kandidato na mag-lead sa ating bagong Pilipinas. So, okay. Ayun. Ano naman tayo? Ikaw naman, anong experience mo ngayong elections? Lately, kakagaling lang namin sa Dumaguete and Bacolod. So may kasama po akong kaibigan na tatakbo sa national level. So nakakatuwa po dahil nakita ko yung excitement ng mga leaders natin doon. And siyempre nag-expect sila ng bagong Pilipinas. Sa kanilang lugar, Negros Island region na nasasakop ng Dumaguete and Bacolod. Alam mo ba sis, pag may mga bagong politikong mababa sa grounds, alam mo iniisip kagad ng tao yan. And we have to inform them, pera-pera. No? Kasi election and mga bigay, ayuda. Alam mo, pag ako nag-iikot, pinapakita natin na itong mentality nito dapat mawala to eh. Tama. No? Kasi destroying the Filipino people and of course, nasisira ang tamang way ng pagboto. Yes, sacred yan eh, no? Siguro, klaro lang natin yung parating na midterm national election. So, kasi hindi na makasama dito siyempre presidente at vice president. Ang pagbobotohan lang natin dito yung 12 senador, tsaka mga congressman, tsaka yung governor hanggang mayor, councilors. So, ayun. So, ayun nga, tama ka Diyos, ay isang itinuturo natin sa ating Blessed Movement Organization na maging educated na voters sila. Hindi sila yung madaling isway ng mga kung ano-anong issue sa social media na eto si ganito magaling, eto si ganito mahusay, di ba? Eto si ganito corrupt, which is hindi natin alam kung ano yung totoo. Kasi sabi nga every opinion has equal, kanya-kanyang perception yan eh. So, bigyan natin sila ng leeway pero i-educate natin sila. Siguro, no? Walang tama, walang mali. I mean, lalabas na lang kung ano yung result ng elections, di ba? O sige, may sinasabi. Actually, siguro mag-question tayo, no? Ano ba yung, for you, as a individual, ano yung tinitignan mo sa isang politiko na gusto mong maibot? Sincerity.
talaga yung sinseridad nung tao, no, titignan mo. Kasi maraming, gagaling magsalita, pag-aaralan mo din. Ako medyo ganon. Ganon ako sa mga binoboto natin. It doesn't really matter kung ano yan, liyamado, dehado siya. Basta ako, iboboto ko, yung mukhang sincere. Kasi yun yung, ano mo ng boto, pagbaba mo ng boto mo, ginagawa ko to para sa bayan ko. Ginagawa ko tong boto na to dahil gusto ko mapabuti yung aking lipunan. Yun yung sa akin, ano? Kaya, Kuya Josh, marami tayong experiences sa elections. Ano yung di ba parang ano yan eh, fan tayo ni ganito, ni ganyan. Lalo dati, grabe, halos nag-aaway, di ba? Nagde-debate, tapos mami magkaaway na yung magkaibigan, magkapamilya, tapos magkaklase, talagang away. Kasi nga, feeling niya, fan siya ni ganito, fan siya ni ganyan, hanggang sa siraan sila, nag-aaway na sila. And hindi minsan naiiwasan yung ganon. Pero, alam mo, sasabihin ko lang sa inyo, nung nakaraan, lalo na nung 2022 natin, grabing ikot ko, grabing sabi sa akin ng mga schoolmates ko, mga UST, no? Syempre, hati-hati kayo dyan. Puta, hindi kayo na-okray, Cherry, ng mga batchmates. Oo, sabi, hindi kayo na-okray, wala ka nakaaway. Wala. Kasi, first of all, yung sincerity na hinahanap ko doon sa kandidato, pinapakita ko din yung sincerity kung ba't ako nandun. Hindi ako bayaran dito. Hindi ako ano dito. Talagang sincere ko, kaya ako ginagawa to. Hindi ako nakikipag-away sa inyo, hindi ko sisiraan kandidato nyo. Hindi ko anong tag dito, hindi ko style. Hindi ko style yung sisiraan kita, babatuin kita ng putik para Good vibes lang, good vibes. Oo, good vibes lang. Actually, tama yan, Yun sis. yung ginawa ko. Sa part ko, no, alam mo, tuwing umiikot ako, ang ine-expect ng tao is manira ka. Pero sa atin, no, Totoo. sa totoo lang, wala naman tayong sound sa ginagawa natin. Wala tayong nakukuha. Pero we're doing this because we wanted to see that the Filipino, we're doing this because we believe that this person somehow will do something great for our country. Kasi nakausap mo eh. Tama. Nakausap mo At meron kang personal encounters. Oo, kaya sinasabi yun. Right? Ang problema ngayon, lalo na sa social media, as we can see, no, kung anong trending, kung sinong sumayaw ng ganito, sinong magaling ganito, kung sinong pinakamaganda, pogi. Wala naman. We're not against sa mga ganun, pero check po natin Minsan doon binabasa. scholastic background niyan, no? Wag na tayong lumayo. Si Pangulong Bongbong Marcos na lang, di ba? Mapansin nyo ng kampanya last 2022, dami pumupukol sa kanya, di ba? Kung ano-anong negatibo. Pero siya, wala siyang sinasabing against sa mga, sa mga competitors niya. Kumaga, lahat sa kanya, similar. Ayan pa dito eh. Oo, nakalmut pa. You were saying, Xavier? Hindi, yung naging observation ko lang no, pagpunta ko ng ikot namin sa Dumaguete. It's a privilege na i-guide yung mga leaders natin, na ma-influence natin sila sa tamang pagpili ng mga bobotohin nila ngayong darating na eleksyon. So, ayun. Yun, kaya lalo na sa mga kabataan, yung mga, kasi matatalino na tayo ngayon, yung mga kabataan natin, di ba? Dapat talaga mga kikilatisin natin yung mga pinaglalaban natin, di ba? Yung mga iboboto natin. Kung talagang laban na laban kayo, ilaban nyo sa pamamagitan ng boto nyo. Huwag nyong awayin yung mga kapatid, kaklase, o kung sino nyo dyan. And then, just gumawa tayo ng mabuti para sa ating bayan. Yun yung maging goal natin. Tingnan kung ano yung mga nilalatag nilang programa, ano ba yung mga gusto nilang i-deliver pag na-elect na sila, di ba? Hindi yung kung sino yung gwapo. Kaya Kuya Diyos, dapat pala ito, magpolitiko na eh. Kasi ano bang hinahabol na isang politiko? Di ba magiging lingkod bayan ka? Pag naglingkod bayan ka, magkano lang naman ang sweldo nila? Pero magkano yung ginagastos nila during the campaign? Milyon-milyon kung di man maabot ng 100,000,000, di ba? Pero magkano sinusweldo? Bakit sila, minsan may nakakarinig pa ako, halos nag-aaway, pamilya-pamilya, di ba? Yes. Alam mo ba sis, I've been explaining this sa ikot ko, no? Pag nagkaroon ng mga bigayan, yan usual na nangyayari, may abutan, 2,000 for example, pag tinanggap mo tong 2,000 na to at nabili ang dignidad mo, nabili ang boto mo, i-compute mo po yan ng 3 terms. Kunyari, sabi mo, congressman, mayor, governor, yung 3-termer. No, at natapos siya ng 9 years, you're just 61 centavos per day. Ganun ka-cheap. So kung makikita mo, napaka kung magiging very informed tayo at magiging alam natin kung magkano ang presyo natin sa nangyayari, kapag ganun ang ginagawa natin, napakasira ng credibility at dignidad yan. Yes, sa totoo naman, sa totoo lang naman, usapang totoo,
pagandahan ng tarpaulin, papugian. Minsan nga nakita mo, ay siya ba yun? Ang layo. Layo. Ang layo talaga. Masyadong na filter. No, na filter, na enhance or whatever. Kasi tumatakbong gobernador, congressman, no? Yung ano pa pala siya, mga 25 years old pa yung picture na, pero senior citizen na pala, no? Ugod na pala siya pala yun. Ano? Kaya sabihin natin kilalanin. At dahil sa totoo lang, ano yan parang beauty pageant. O kaya yung kung sino yung mas sikat, yun talaga nananalo. Kasi talagang popularity, Yes. contest ang elections. Campaign. May proposal ako, Ate Che, kay chairman, pag natuloy siya sa Congress, sa abono party list. Oo, yung abono party list ni Chairman Kuya Josh, para alam mo, ang unang gusto kong motion ni chairman, lagyan niya ng age limit yung pagtakbo sa politiko. Kasi di ba marami tatakbo, hindi na nga makalakad, gusto pa tumakbo. But anyway, hindi po abono party list, abonado party list. Abonado sa mga activities, no? Anyway, yun nga, no, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan ngayon, nandyan na po ang social media, nandyan na po ang internet, we are digitalized, hindi po tayo nahuhuli. Ang dami natin pwedeng makita sa internet pa lang when it comes sa background and sa mga lokal. Pero teka, on the other hand, hindi naman po lahat ng nakikita natin sa social media. Totoo. Tama. Minsan drama yan, minsan kwento-kwento yan. Scripted. So mga kabataan at kahit anong age pa man natin ay isip-isip muna. Okay. Tama, personal encounter pa rin po talaga sa tao. And bago siya tumakbo, yung mga politikang to, kilala mo na to eh. Tumulong na ba dati yan sa inyo? May ginawa na ba sa community yun? Or ngayon lang siya gagalaw dahil panahon ng eleksyon? Nakadalawang terms na, o nakatatlong terms na mahinga, pababalikin nyo ba? Kasi, pag inaisipin, ano ginawa nito dati? Ba't mangangako siya ngayon ng ganito eh? Bakit? Ano ginawa niya nung dating nakaupo siya? Or kaya, naka first term, tingnan nyo din, ano ba yung sinabi niya nung dati? Nagawa niya ba ngayon? Diba? Or kung hindi naman niya nagawa, bakit? Tama. Katulad nga ng sabi mo kanina, kilatisin natin na mabuti. Napakalawak ng usaping ito, no? Lalo na sa lokal. Sa lokal kasi alam mo, experience ko sa mga probinsya. Nung nandun pa ako sa probinsya namin, no? Grabe ang politiko doon. No? Meron pang nangyayaring talagang hindi lang siraan, kundi pinag-aagawan. Kahamit buhay ang kapalit para lang sa pwesto. That's true. And that's a very alarming situation sa political arena ng Philippines, no? Kasi kung di tayo kikilos, may pag-asa pa ba ang bayan? Kasi dapat kumilos talaga tayo. Hindi naman Chinese ang hindi naman mga Chinese ang magbabago sa Pilipinas, kundi mga Pilipino. Kapwa Pilipino din natin. Natatawa nga ako, actually may mga batas tayo na very unacceptable and of course hindi siya tugma sa panahon ngayon. Alam mo ba yung tipong ikaw yung nakapark dyan, tapos may lasing na nakamotor, nabangga yung nakamotor, nabangga niya yung sasakyan, ang kakasuhan pa doon yung may-ari ng sasakyan. Nananahimik, di ba? Kasi ang may kasalanan naman doon, lasing ka, sa drive ka, binangga mo yun. May batas na gano'n, which is very... Dapat ayusin yun. Very... Sino ba nagpasa noon, di ba? Marami din. Halimbawa, boboto ka ng senador. Ano yung pinagagawa ng senador na to? Ano ba yung mga... Okay, nagpasa siya ng ilang libo-libong bills. Ano ang naisabatas? Iba yung bills, iba yung naisabatas. Ang dami na nating batas eh. Oo nga. Ngayon, yung naisabatas, may silbi ba yung batas na yun? Nakatulong ba yun? O lalong nagkaloko-loko tayo dahil sa batas na pinasa niya? Naging pabigat ba to sa mga Pilipino o nakabuti ba to sa mga Filipino? Kasi kung yung iboboto mong gagawa ng batas sa Kongreso, sa Senado, ay ganun pa rin ang gagawin, bakit mo pa siya iboboto? Diba? So, isip-isip din. Kaya yan ang sinasabi natin, maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga kandidato. Hindi po totoo na kapag hindi ako boboto, isang boto lang naman ako, tama, okay na yun, bahala na kayo. No, makialam tayo. Alam mo ba, based sa mga ikot namin, statistics shows that, for instance, ang voting outcome dapat ng isang syudad, ng isang malaki dito sa NCR, is around 1.5 million. Ang nagboto lang daw, last election, is around 500,000. So, napakasayang ng botong yon. Napakasayang ng mga nanahimik na Pilipino na hindi na nakailam para lang may ilagay yung tama at may luklok yung dapat may. Ay, totoo yun. Actually, ang laging output lang natin yung nagiging after the election, 65% lang more or less bawat city ang gumaganap ng tungkulin sa pagboto. And nakita natin kasi parang to say na yung mga Pilipino
siguro pagod na rin sila, sawa na rin silang lumabas para magboto, ganun lang din naman. And we have to educate them and motivate these people, no? Makita nila yung ating sovereignty, no? Saka siguro, Ate Chip, panahon na rin lumabas. Yung kagaya nga sinabi ni Asek Lasaga kanina, na lumabas na yung mga bagong bayani na kumbaga kahit hindi ka mag-aspat na manalo agad, kumandidato ka lang muna, ipakita mo yung programa mo. Kasi sabi nga, yung election is not all about winning. Sometimes, kailangan mo lang din ipakita muna ano yung programa mo, na sino ka. Baka ikaw na yung bagong leader ng bansa na hinahanap nito. Huwag tayo mawala ng pag-asa, mga kababayan. May pag-asa at ikaw yun. Paano ba si Kuya Diyos? Hindi lang magandang lalaki. May magandang pampuso. Malaki ang puso niyan. Kuya Josh. Ang galing niya. Kuya Josh natin. Kuya Josh natin. Si Kuya Josh natin. Example lang. Example. Sample lang yon, sample lang. Kasi lalo tayong mga bumababa sa sa grounds, yung mga sa grassroots of society, talagang kausap natin, ramdam natin. We're very empathetic sa mga tao dahil nararamdaman natin yung totoong nararamdaman nila. Kaya naman tayo ay nagdi-discuss ng mga ganito. And parinig na rin po sa ating mga politiko na, hello, nandito kami and may boses kami. Yan, speaking of grassroots, di ba, Secgen, galing ka ng anong area yun? Galing kami ng Southern Leyte last week. Kumusta doon, Sek? Grabe, yung massive, 6,500 officers na isang yung tinatawag natin, partner organization. Wag lang na. Andun sila, no? Organization. Believe kasi sa Sacrifice. There's still hope kasi, and they believe na may change na mangyayari. Lalo na dito sa bagong Pilipinas na kinakampanya ng Pangulo, ang bagong Pilipinas campaign na to, dahil alam niya may pangarap ang bawat Pilipino at ang pangarap ng Pilipino ay pangarap niya. Yes, and kayo naman mga politiko, mahabag naman kayo sa ating bayan. Pag naman na pinagtiwalaan tayo at tayo ay nahalal, kumilos po tayo. Talagang magkaroon sana tayo ng totoong vision at totoong action na makakatulong talaga sa pagtatag ng ating bayan. Alam mo ba, sis, no, mga bro, alam niyo yung time nito is very crucial. Kasi may mga politikong tatakbo na lang para protektahan lang yung mga negosyo nilang establish. May mga politiko na tatakbo na lang dahil alam nilang sila yung nagkocontrol ng mga business na to and they need power. Hindi na sila tumatakbo para magpasa ng bill or whatsoever, but they need to protect their businesses. And alam natin yan, Pilipino tayo, nandito tayo sa paligid, umiikot tayo, nakikita natin nangyayari. We should be informed. And isang usong-uso pa sa bayan natin yung walang kalaban. Post na, given na to, sige yun. Pero boto pa rin kayo. Either walang kalaban, ito na yung tinatag na political dynasty. Okay. Boto pa rin kayo, labas pa rin kayo. Okay lang. Wala namang negative dun sa political dynasty na yan as long na magaling yung magaling yung leader, di ba? Di ba? Kahit na matanda na siya, talagang yung output niya, talagang napaunlad niya yung bayan niya. Makikita mo talaga yung development, di ba? Nakikita mo sa kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan na umaangat sila. That's true. Very true. So sa ating pag-iikot, ina-advocate din natin ng federal form of government. Kasi ngayon, ang gusto ng Pangulo by 2034, maging federal form of government tayo. Kasi, ano po ibig sabihin nun, Kuya John? In a summary lang, or bigyan ko lang kayo ng small scope nito, we're aiming for a federal form of government para maging decentralized ang government natin. Right now, we're umihingi ang mga LGU at mga NGOs, organization sa taas. So, nagagaling ang budget sa taas. Ang budget galing sa national, bababa. Mahirap. Bababa. Which is, sa totoo lang, kung titignan natin ang scope ng Philippines, mas alam ng mga LGU ang problema ng lokal nila. Diba? Kasi ngayon ang nangyayari, for instance, sa may mga probinsyang mahihirap, wala kasing right representation sa taas. 'Di ba? Pupunta ka sa ibang probinsya sa Mindanao, mas marami ang senator sa Luzon, kokonti ang senator sa Mindanao. So makikita mo yung poverty incidence na report ng Philippine Statistics Authority, sobrang mas mahirap ang Mindanao kaysa sa Luzon kasi mas marami ang magbabagsak ng programa ng mga senador sa Luzon kasi nandoon yung mga baluarte nila. Pagdating sa Mindanao, kakonti lang yung nagbabaluarte doon ng mga senador. Kaya doon lang sila sa mismong probinsya nila naglalagay ng mga programa. So sa federalism, we have to decentralize para magkaroon tayo ng state representation. Bawat probinsya o bawat rehiyon magkakaroon ng 3 o 2 senador
ang boto nila manggagaling lang doon sa isang region na hindi na Sa constituency na sa kanila talaga. United States, di ba, per state. Yan, may sarili. Ganun ang mangyayari. And which is mas maganda sa tingin ko for my own opinion at mas okay kasi decentralized yung government. Hindi mo pa nabanggit, Kuya Josh, yung party list. Yung party list system. Malalim yan. Kasi, Ano naman opinion niya sa party? yung party list kasi, di ba, dapat yan nire-represent ng bawat sector. So, Marginalized. kung ano-ano na lang naririnig ko Nako. na party list. Ayoko na Inugot magsalita. dito yung pangalan. Mamaya party list na. Makikita mo mamaya nandun na sa Congress. Nakikipag... Hirap pagsalita, pero totoo po yan. hindi na represent yung marginalized sector na which is dapat ayun talaga yung nire-represent ng party list na yan. Yung pangalan ng party list mo ganito, pero para saan ba to? Diba? Sino ba talaga nire-represent? Sino ba pinaglalaban natin dyan, pare? Sino ba yun? Yung iba kasi, yung iba ang ganda ng pangalan Magiging congressman ka na, dahil Sana lahat ng leader natin kagaya ni PBBM, no? Sabi nga, let's all fight bad or evil and let's promote yung better or good to protect Filipinos and especially our country. masyadong mahabang usapin. Kaya sa mga iboboto po natin sa Senado, iboboto natin mga congressmen, pati sa mga LGUs po natin, talagang galingan natin, mga kababayan, galing-galingan natin ang ating pagpili. Grabe, no? Alam niyo, Kuya Josh, yung visit namin sa Tacloban, sabi ni Chairman, Sek, buti na lang, walang mga politiko nagsasalita dito. Kasi lahat ng sinabi mo, tatamaan sila, baka hindi sila alam paano iilag. Kasi sabi ko dun sa mga leaders natin doon, General Assembly yun, puro officers. Sabi ko, pwede ba kayo naman ang tumakbong mayor, barangay, umpisahan natin sa susunod na barangay election. Kasi isang pirma na lang may presidente. Lahat ng barangay official, palit. Hindi na sila pwedeng komandidato uli. Tama yun. You know, medyo mahaba-haba pa itong ating, ang tawag dito, lalakaran o tatakbuhin dito sa ating political, Yes. what's this? Arena. Ngayon, start ng filing kahapon and until October 8 yan, ang filing makikita natin ang mga slate, mga party na tatakbo ngayon. Tingnan po natin sila, obserbahan po natin sila, no? Oh, hindi porket kapitbahay nyo. Totoo Real talk. Oh, real talk tayo. Kapitbahay. Sige, binoto mo na siya first term. Binoto mo na siya second term. Okay na. Tignan mo na lang kung totoong may trinabaho siya. Yung trinabaho niya ba yung totoong dapat niyang gawin? Justify. Sa nakakarami. O trinabaho niya lang sa isang kokoonting Komunidad. community na hindi nakinabang ang lahat ng nasasakupan niya. Sana kagaya tayo sa Japan. Di ba doon pag yung mga politiko doon, napapahiya sila, lalo na in public, automatic nagre-resign na eh. Sa atin dito, minsan lang resign na nakasuhan eh. Doon? Harakiri yun, nagpapangamatay pa yung iba. So, hiyang-hiya eh. Lalo na pag nalaman na nagnakaw sila ng fines. O kaya kahit hindi totoo, yung magdungisan lang ng konti yung pangalan nila, talagang courtesy na yun. Abangan nyo po. Teka lang, ano yung what's this, craziest, kung meron man, na ginawa mo para sa iyong kandidato? Napaka naman ang question na yun. Kasi minsan parang fanatic ka na eh, di ba? Ano yung isa lang? Siguro sa akin, in-advocate ko siya dahil not because sa itsura niya. Of course, part din yung maging entertainer ka. Lahat ng politicians, they're all entertainers. Kailangan nila mag-entertain sa nila para mapansin din sila. And kasama na yung mga ginawa nila. Siguro ang pinakaginawa ko is nag-comment ako, pinaglaban ko siya sa SOCMED para lang ipakita na eto, yung paninira mo hindi totoo. Kumakalat yan na fake news. At syempre yung mga taong to, pag dalang diehard ka na, kahit anong sabihin mo facts sa kanila, information na makatotohanan, hindi na nila lulunukin, hindi na nila kakagatin dahil nabulag na sila dun sa fake news na yun. Tama. Ganon din sa amin. At lalo na yung 2021 na campaign hanggang 2022. Siyempre, pinagtatanggol natin si President. Lahat, kalaban mo. Lahat ng mga batchmates mo, no? Lahat against sila, no? So, again, kahit nga, tama sabi ni Kuya Josh, kahit na tama na, factual na yung binibigay mo information sa kanila, never heard. Ako naman, yung sabi nga ni BBM, we do not indulge in negative campaigning. So, medyo kumalma lang ako nung mga panahon na yan. Pero
ang sarap din talaga sa social media. That's true. Ako din ganyan, radio, TV, print, online. Talagang ganun ako, no? Lalo na yung time na yun. Tapos hindi pa yun, ubus. Di ba may yung boses ko nauubos po kasi kapag ka medyo used. Oo. Nagkawala-wala yung boses ko, salita pa, sumisigaw ka pa rin. Pero not to the point na maninira ka ng, hindi ako ganun. Basta kapag ka, ipopromote ko lang siya. Popromote ko yung pinaglalaban ko, that's it. Yan sa pagkatao yun eh. Iba kasi meron naman kasi talagang gano'n talagang mano-mano sila talagang. Pero talagang naninira. Pero sa atin kasi, ang ginagawa natin, we present facts. Yes. And of course, kapag pinagtatanggol natin, pinaglalaban natin yung kandidato natin, of course, we always show yung achievement na ginawa ng isang tao. Hindi yung maninira tayo, magsisira. Gagawa tayo ng negative campaigning, which is very wrong. Tama. Tsaka yung tipong makakatulog ka sa gabi na masaya ka pa rin. Kasi pag ganyan, yung hindi ka na makatulog dahil maraming galit sa'yo. Dahil sa kung ano-ano yung inaabangan ka din. Ba talaga yung peace of mind? Yung peace. We buy peace also. Ganon. Kagaya nung ngayon. Basta marami akong pwedeng ikwento. Sige, look up nyo na lang sa yung mga hashtags namin sa mga social media namin. Nakakatawa yung mga previews ng mga campaigns. Ang saya. Actually, mapag-uusapan natin yan sa paparating natin na bagong program dito sa bagong Business Studios. Hindi pa namin sasabihin pero napakaganda nito ang mga imbisita natin, mga politicians, mga incumbents, and of course yung mga tatakbo para makilala naman natin kung ano mga ginagawa nila dito sa mga kanilang mga nasasakupan. At abangan nyo po yan, napakaganda yan, i-highlight po natin sila. Yes, makikipagkwentuhan tayo sa kanila. Maririnig nyo sila na hindi sila sumisigaw na ako, si ganito, ganyan. So makikita nyo sila up close and personal. Ano man buhat bangko yun? Ako si Di ba usually sa mga town hall, ganito o ganyan, hindi. So makakakwentuhan lang natin sila. So by then makikita nyo kung, yun nga, up close and personal. Ano po ba ang shampoo nyo? Yes. Nagkakape ba kayo sa umaga? Kamusta na ang pamilya nyo? Anyway, bago tayo magtapos, your message, both of you. Yes, please. Section na po. Tuloy-tuloy lang po natin. Sundan natin ang Blessed Movement. At makinig po tayo ng mga orientation na iba-ibang parallel group natin, mga federal groups, para makasama namin kayo sa Blessed Family at maging blessed din kayo lahat. Sabi na nga ni Section, tuloy-tuloy lang po yung pagsuporta. And thanks for having me here, Kuya Josh, Ate Cherry, Section Ray. Our pleasure. And gagamitin ko na rin tong oras na to para pasalamatan yung leaders natin sa Bacolod and Dumaguete, si Sir Raul Galliano and si Nobi Toquero. So, ayun po. Maraming salamat po. So next week, nasa Cebu naman pala ako. So, hindi ka namin kasama. But anyway, kahit na wala ka, nasa puso ka namin. Talaga si Kuya Josh, And of course, Josh Kahulugan po, nag-iwan sa inyo na ang gagawin po natin na gantong mga bagay na pag-i-inform sa tao is napakahalaga po. Lalo-lalo na po pag ina-inform na natin sila pagdating ng eleksyon. Yes, may boses ka. Sherry Moriones de Romal po na nagsasabing, tayong mga bagong Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Blessed tayo!